Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Friday po. Welcome back sa YouTube channel namin. Papabits. Kasi yan, nagkakape po tayo. Lumalamig yung kape natin ng dahil sa kaasikaso ng mga bata. At kaalis lang po nila. So, ubusin ko muna yung kape ko. At yun nga, ngayon Friday, August 29. Opening pa rin nila mamayang alas 3. So, kahapon, hindi naman po tayo yung nagpunta doon sa school. Pagsundo kay Chrislyn, nagkaroon pala ng meeting. So, ayun, nalilito po ako kung ano po yung katotohanan. Kasi, si Chrislyn nasali po sa poster maker kahapon. So, bali, naka-flash po sila, pang port. Pares-pares po sila. Nagbabagulbol yung Chrislyn natin dahil yung partner daw niya parang hindi tumutulong, siya lang po yung gumagawa. So sabi niya naging fourth runner up lang po sila, pero okay na lang yun. So ngayong araw, mamayang hapon mga alas 3 na po yung parin nila, bali opening. So nagkaroon ng meeting. Sabi ni Christian yung ano daw, kasali sa poster maker tapos awarding, pwede daw hindi umattend sa parade opening. Bali, magsusuot ng Philippine dress. Sabi ko naman, anong Philippine dress? Anong klaseng Philippine dress? Yung Philippine dress na katulad nung suot ni Chrislyn Orsia nung mag-Yuletide. Sabi ni Christian, siguro, yun pala, Philippine dress nga, pero yung Filipiniana dress, yung suot ni Chrislyn nung buwan ng wika. Parang nalilito ako. So, nagtanong ako doon sa isang co-parents ko, nakasali yung bali partner ni Chrislyn sa foster maker, kung ano talaga. Kasi, hira minsan na yung Filipiniana dress ni Chrislyn dahil isusot ng anak niya. Kasi daw, sabi ng nanay, since kasali daw si Chrislyn ng Miss Playday, doon daw siya sa parade. Tas medyo aayusan. Tapos tinanong ko si Chrislyn kung ano talaga. Sabi ni Chrislyn, yung kasali daw sa poster maker dahil awarding, kahit hindi daw sumali sa parade. So yun nga, ngayong umaga na po na parang pero hindi pa rin po ako naliliwanagan kung ano talaga yung totoo, kung attend si Chrislyn ng opening parade or attend sa awarding. Sabi ko naman sa nanay, kasi sabi daw ni Chrislyn, sila naman yung magpartner sa poster maker. Sabi daw, pwede daw sila hindi umattend sa parade. Sabi ng nanay, sige, okay lang kung saan daw kuno siya gustong umattend, pagbigyan daw yung bata. Ganun talaga yung sabi ni Chrislyn. Kasi, sabi daw sa kanila kahapon, yung kasali sa poster maker dahil awarding, pwede hindi umattend sa opening parade. So, ang gagawin na lang po natin dahil alas 3 pa naman ng hapon yung ganap, tayo yung magpupunta doon sa eskwelahan. Dadalhin natin yung bisan ni Chrislyn na pang playday, bisan niya na Pilipiniana para sa awarding dahil parang pareho yung oras, may awarding sa alas 3, opening parade sa alas 3. So parang nalilito talaga ako. Sabi ko, ako na lang magpupunta mamaya, dadalhin ko na lang yung bisan ni Chrislyn pang Pilipiniana, pang playday parade, dadalhin ko na lang. Si Pinsoy naman, pinasuot ko na lang po yung lower niya, yung pants na pink. Pero yung t-shirt, hindi ko pa pinasuot. Sabi ko, mamaya mo na ito suot dahil baka madumihan or mag-iingat ka, wag mong dumihan yung jogging pants mo dahil gagamitin pa nyo yan bukas. Alas 8 naman po yung umpisa ng playground demonstration po nila. Tas ngayon naman, si Sia, hindi umattend, hindi makaka-attend. Practice nila, mamaya na lang daw siya pagparid.
dahil binalikan na naman ng lagnat. So, ayun. Kaya pala hindi bumabangon. Kanina pag ginigising, sabi niya mamaya na daw siya. So, pinapakain para uminom ng gamot, hindi pa bumangon. Ang hirap kasi ni Sia kasi mahirap din pa inumin ng gamot. Kaya binabalik-balikan po siya ng lagnat. Iinumin man, pagka maya-maya, isusuka lang. Nasasayang lang yung gamot. Yun naman, ayan. Magliligpit na naman po tayo. Super kalat pa tayo, guys. Tingnan nyo. Lagyan ng tubig. Nandoon pa yung mga hinubad, nang naligo. Yung misa, nagkakalat pa. Ayan. Di pa tayo nakapag-umpisa. Yung oras naman is alas 7:40. Kagabi pa ako hindi na parang balisa kung ano talaga yung ganap para ngayon kasi hindi nga tayo yung nag-attend doon sa eskwelahan na nagkaroon ng meeting. Kasi si Christian walang klaro. Iba po yung nila. Pero sabi ni ni Christian na yun, pinapagsuot sila ng Pilipiniana yung poster maker kasali. Sabi naman ng isang co-parents ko na kapartner ni Chrisley dahil hinihiram nga yung so dapat sana ngayong umaga paghatid kay Chrisley pinapadala yung damit. Niisip ko naman baka mamaya-maya si Chrisley yung ngumanga na yung pala yung totoo siya papagsuotin po siya ng Pilipiniana dress napahiram na natin. So alas 3 pa naman mamaya, iklaklaro natin kung ano talaga. So, yun nga, sabi ko, ako yung magpupunta doon sa eskwelahan. Kagabi pa naririnig ko, nag-aanuhan si Mamawali na sa kasi Christian sa cellphone. Kasi yun nga, tinatanong kung ano talaga yung totoo. Sabi ni Mamawali, walang klaro. Araw-araw ka na nandun ko sa eskwelahan. Hindi mo alam kung ano yung ganap. Hindi mo na klaro. Alangan naman po kami magdalawa-dalawa doon ni Christian sa eskwelahan na nandoon naman siya. So, kakahapon, yung ginawa ko nga, umalis kami ni Papa Bits. Naghanap pa kami ng nisak para kay Chrislyn. Wala naman tayong nahanap. So, wala na lang. All black na lang na kuan. Nanisak yung gagamitin na yun naman pinaanuhan naman natin yung skirt niya pinalagyan ng orange sa dulo. Tapos ngayon naman si Mimi dito si Chandria meron po siyang nahanap na skirt na black din. Pinakita sa akin isinend yung picture dahil mayroon daw siyang hinahanap sa kanila. Yun po yung nakita niya. Sabi niya, i-try daw kay Chrislyn. So, kukunin ko mamaya kung alin po yung magandang isuot kay Chrislyn. Kasi parang hindi rin ako komportable sa skirt na hiniram namin kay Kayla kasi parang tabingi. Hindi mapurma sa biwang ni Chrislyn. Sabi ko, pag napagod talaga ako, wala lahat. Ipapakancel ko yan lahat. Kasi ako po yung napapagod guys. Kung ano talaga yung natin kay Chrislyn. Kasi yan bukas. Parang competition na din yan. Alangan naman natin si Chrislyn hayaan na maging lang. Pero wala naman Parang lang naman sa bata na kahit isang lang makasungkit siya para hindi po yung bata parang magdamdam ganun. Iwan ko ba? Ako na lang yata yung sasali. Ako na lang yung rarampa.
So, mamaya tingnan na lang natin po kung ano po yung magiging update ng ano nila, ng opening parade. Pero talagang hindi tayo makag video ng mabuti. Siguro kasi may sounds. Tapos parang maingay. Hanap lang po tayo ng pwesto na makakapag-video tayo sa kanila. Huwag na tayong magpalito-lito guys. Umpisahan na natin yung routine natin para matapos nang makalayas tayong mamaya. Yun, pinandar ko na yung yung washing machine kasi yung uniform ni Preslyn na susuotin bukas is nasuot kahapon. Dahil sila kasali nga sa foster maker, pinapag-complete uniform. Mag-routine tayo. Tay, uli na sa balay. Ay, mali pala. Tay. Ulian namin ni nanay. Uso yung kanta na yan, uso. Kaming duha lang ni nanay, diri sa balay. Tay, ulian namin nanay. Ang init ng tubig na, ang init ng tubig, dahil mainit na po yung umaga. Parang pinakuluan na tubig yung agas ng tubig namin sa umaga. Dahil pagkatapos natin mag-routine, maghahanda tayo ng mga gamit na dapat dalhin sa school. Yung kay Kreslin. Pinsoy, pinadala ko na lang po yung t-shirt. Sabi ko sa kanya, mamaya mo na yan isusuot. Nilagay ko sa bag. Yun, pinasuot ko na lang po ng jogging pants. Muna tayo, magwalis kunti. Uli na yan.
Humahabol pa yung ano, walis tambo, humahabol pa sa atin. Dito naman tayo sa labas. Sa labas naman tayo lilinis. Gamitin naman natin yung magic walis tingting natin. Yan, ang haba. Habang po umaandar yung washing. Yan po. Yung ano, yung unang salang yung mga puti, yung mga uniform. Dito naman tayo sa ano, extension. Kalat, ilat. Ayan, nagsusunog doon sa ano. Sila madam nagsusunog pala. So, makikisunog po tayo. Ito naman tayo sa labas magwalis. Kasi maraming basura na tinangay ni Brownie. Lalagay natin doon sa sinunong. Magandang exercise, guys. Tapos na. Yung labahan na lang natin yung harapin. Kasi yan. Nakahanda na po yan. Pagbanlaw na lang.
pangalawang salang. Tapos punta muna tayo dito sa naguli na nga din kuan lingkuran daran niyo kasi meron kagabi ng upuan sa kabila birthday dahil nagkulang yung upuan. So yun, nakapa-birthday po kami kagabi. Doon po kami naghapunan. Ngayon naman imbitado na naman po kami sa hapunan dito kila Madam Rose, kasi si Clifford naman yung yung may birthday ngayon, yung panganay. Yan, relax muna tayo dito sa labas, pahangin muna saglit habang nagpapaikot pa tayo nagwa-washing pa. Nakakahilo sa kaiikot-ikot. Ganyan po yung natin guys, araw-araw routine, pabalik-balik trabaho na hindi matapos-tapos, pero palaging inuumpisahan na walang katapusan. Kailangan tapusin natin yung routine natin habang po tayo lumayas mamaya, para wala na tayong masyadong iisipin, para bukas na naman yung iisipin natin, dahil mas maaga pa bukas kasi yung playground alas 8, pero yung umpisa ng Miss Playday, yung rampa-rampa nila Creslin is alas 3 din. So parang magagabihan, medyo maabutan siguro ng alas 6 or alas 7, depende lang po sa matapos. Pero kasi magagabihan nga yan dahil mangunguha pa ng mga sinong nanalo, yung bipili pa ng mga miss or best ganun. So kailangan wala tayong may iwan na routine dito sa bahay, para pagkalinggo na araw ma-relax po tayo. So Sabado hindi po tayo makakapunta ng Compostela kasi busy po tayo, mabibisi po yung araw natin. Maglalagay pa ako ng mga tubig sa bote para ilagay sa ref. Inom lang ng inom, hindi marunong maglagay ng tubig, mahilig ng malamig, hindi mahilig maglagay sa ref. Yun pa yung isa nating iwan, pabalik-balik na lang, para na lang tayong sirang plaka guys. Minsan hindi na lang po ako umiimik, hindi na lang po nag-iingay, ikinikilos na lang po natin. Wala tayong magagawa, ganun na talaga. Inaano ko dito, nililinisan ko yan. Tas ayan, may nanguha ka hapon nung isang araw pa ba yun ng mga niyog. Tas ayan, yung mga basura nila dyan lang nilagay, di man lang inano doon. Tas yung binalatan ng niyog nandyan pa So ako pa yung niyan, maglalagay doon para po masunog. Kasi sa mata yung maraming mga basura. Yan. Kasi sila, nanguha ng gulang na bunga. Tas yung iba nanguha ng para gawing buko juice. Tas yung mga nila, mga kunti-kunting basura, hindi naman lang nila inilagay. Nakita nila doon na may imbakan, hindi na lang nila hinakot papunta doon. So ako pa niyan dyan, mapupulutin ko pa yung mga kunti-kunti na mga bunga-bunga na mga hulog dyan, para maging malinis na naman tingnan, para may uniform po doon. Yun, tingnan nyo doon
malinis. Sila din po yung lilinis yan sa harap nila ng bahay para walang lamok. Yung dito naman sa harapan ko, ako po yung lilinis. Dagdag obligasyon ko po yan sa paglilinis. Lumuluwag yung linisan natin kahit hindi natin lupa. Kailangan naman po dito lang sa natin, dito lang sa tapat ko, dito lang banda sa area. Pag nakatanaw ka doon, yung mga inipon na mga or inimbak na mga dahon ng niyog, isa tayong nagsusunog niyan. Siguro mga mamaya-maya pa kung kailan lang niya sunugin. Susunugin po niya yan dyan. Shera! Agoy, Shera. Baka hindi nga siya dyan. Pasok! Pasok! Sakob! Shh! Sakob! Ayaw siya ng pasok. Hindi nakaintindi ng pasok. Talagang waray yung sa kanya. Sakob. Gawa muna tayo ng ice. Yan na lang po yung natirang ice wrapper. Kasi wala nang laman yung freezer. Sayang yung kuryente. Walang ice. Biyernes na naman, deliveran na naman ng tubig. Ubus na po yung tubig namin, ubus. Timing lang talaga yung 6 na buti ng mineral. Pan 1 week. Guys, mag-aalaw na papunta na po tayo ng eskwelahan. Chinat na po ako ng teacher ni Chrislyn na naghihintay na si Chrislyn sa atin na yan. Dala natin yung bihisan ni Chrislyn. Yung pang play din na lang. Hindi na po siya magpipilipinya na dress. Dahil nga siya po yung Miss Play, siya po yung hahawak ng banners nila. Talagang nalilito tayo guys. Nakahanda na po yung susuotin ni Chrislyn. Nasa bag ko na. Kinuha ko ulit yung damit. So yan, let's go na tayo guys. Yan, umpisa na po yung parade. Yan, yung pula, grade 1 yan. Sayang hindi nakasali si Sia kasi nilagnat uli. Yung kasunod, grade 3. Grade 3 yung kasunod. Yung nauna, kindernat, saka yung banda is nandun na sa labas ng sa labas ng gate. Tapos ayan, yung pink, sila Pinsoy yan. Grade 3. Di po tayo nag-video kaninang meron pang banda kasi yan, alas 3. Oh my God! Bigla. Kasi meron pong nagpa-practice dito sa likod. Yan. Grade 3. Sayang talaga hindi nakaano si Sia. Pero wag natin pilitin kasi hindi kaya ng katawan. Di na lang tayo sasama pag
Yan. Hindi natin makita si Pinsoy. Halos pero pareho yung mukha nila. Grade 3. Ang liliit ng mga grade 3. Tapos yung kasunod is grade 4. Team nila Chrislyn. Orange Titans. Ang liliit din. Iwan ko kung nasaan na si Chrislyn. Sayang yung sayang yung makeup ni Chrislyn. Agoy, ginoo ko. Hindi natin makita si Chrislyn. Baka nandun na sa unahan. Halos paro-pareho kasi. Pinagpapawisan na yung mga bata, oy. Grade 5. At syempre yung nahuli is grade 6. Yan. Pag nandun na tayo sa loob ng gym, hindi na tayo makakapag-video sa kanila. Iikot yan sila, iikot. Hindi po sila dito sa highway magpaparade dahil matra-traffic. So dito na lang po sa kabila, sa likod ng CIS po sila magpaparade. Tapos pabalik, iikot, papasok na po sila dito ulit. So balik sa gym. Yung tumbler ni Chrislyn kasi linagyan ko pa ng malamig na tubig. Dahil alam kong uhawin sila mamaya pagbalik. Ayan, nag-spa-sounds na po. Ayan, sila po yung nanalo. Best in costume and best in yell. Sila Chrislyn is best in discipline. Best in costume po sila at saka best in yell. Nagano na si Pinsoy ng gamit niya. Dito naman tayo sa room ni Chrislyn. Wala tayong ganong video sa gym. Sa kanilang ganap kasi maingay. Kasi yan. Best in discipline po sila Chrislyn. Yung team nila. Yung kila Pinsoy. Best in yell at saka best in costume. Nakabawi si Pinsoy. Nakasadi din po siya. Yan, tingnan nyo. Inaano yung ate niya. Yun, alas 7 pa lang bukas. Papapuntahin na po sila dito dahil bukas yung playground. At saka pupuntahan namin ngayon. Nandito na pala nakasalubong namin si Chrislyn dahil kinuha nila po yung award nila ng 4th runner-up sa poster maker. Yan, award ni Chrislyn sa poster maker. Ay, bukas pa tayo guys. Whole day po yung natin bukas dito sa eskwelahan. Asa na ba si Pinsoy? Waiting po kami sa sundo namin. Kailangan, naku, alas 7. Hindi na yan matutuyo. Pupunasan na lang natin yan. Hindi na natin yan lalabhan.
Pwede pa-electric panan. Ngayon, ano natin, lalaban. Di pwedeng madumi suot bukas. Sayang si Sia, hindi naka-attend. May lagnat kasi. Sa bahay. Sa labas na lang po kami maghihintay. Ngadto na ito, una-una na nga to, dito na kita may tulay. Ngadto na kita. Maglakad tayo papunta doon. Lagpas sa enforcer kasi nanghuhuli sila sa walang helmet. Pinaraparahan po nila. Minsan isang umaga naglakad sila Creslin at saka Pinsoy kasi wala silang helmet. Pinalakad muna ni Christian. Tsaka kulang po kami ng helmet, 3. Kinakailangan palit-palit lang. Nang titikit talaga. Tititikitan. Sayang kung kada araw matitikitan ng 500 siguro. 500 or 200, hindi ko alam. So sabi ko, lakad na lang po tayo. Papunta doon sa iskina. Doon. Sige pa. Tara. Sina? Hop, motor. Motor ha. Sige. Para doon na lang po kami sa isang iskina makuha ni Christian at saka ni Papa Beach. Ayan, natra-traffic po guys. Alas 4:30 na po yung oras. Oh my gosh. Pagod man tayo pero bawi din. Kasi pati si Pinsoy, masaya po siya na 2 beses tinawag po yung ano nila, yung grade. 2 beses po yung panalo nila. Lampas na po kami sa hulihan. Pambira pa kung maano pa tayo. Mahuli nito. Layo na lang nilakad namin. Yan, malayo na si Pinsoy sa amin. Nandoon na po siya. Ang lakas lumakad ni Pinsoy. Ang bilis. Hindi malakas. Ang bilis. May nasiraan. Matubig yung sapa kasi maulan palagi sa bukid. Yung ulan kasi nandoon sa bukid. Hindi nandito sa patag. Uy! Yun na. Si Creslin magmamana sa Tito Jing niya. Meron pong nakapagsabi na nandun daw si Christian. Hindi ko kasi nakita. Dahil maraming sasakyan. Baka nandun sa eskwelahan si Christian. Ginoo ko. Malayo na po kami guys. Pahinga muna, pahinga. Ayan na si Papa Beach. Puntahan muna ni Papa Beach si Christian. Kasi hindi namin nakita. Marami kasing sasakyan kanina. Yan. Pahinga muna sila, pahinga. Best in Discipline, tas may award sa 4th runner-up ng poster maker, si Pinsoy. Best in Costume and Best in Yell. Wow! Sige na, sakay na. Itbag, direk makakasakay hinin. Bag. Ha? Ayan guys, laban muna natin yung ano nila Creslin at saka ni Pinsoy kasi gagamitin pa nila bukas. Siguro ano po ito, matutuyo pa. Matutuyo pa ito hanggang bukas guys.
Labhan natin, labhan. Tsaka happy birthday kay Clifford. Birthday na naman ngayon. Dahil naman po yung may birthday. At saka yan, imbitado na naman po kami. Libre na naman po kami sa hapunan. Labhan muna natin. Kusot-kusot. Pag may time. Sudi tapos. Pa-electric panan na lang natin mamayang mga haping gabi. Lagay lang muna natin sa labas. Pahanginan natin kunti. At saka meron po akong tudugtong sa video ko ngayon. Kasi nabutan ko po yung ano nila, pinsoy practice. Yung kila Kreslin lang ang hindi ko po naabutan. Tapos hindi ko na sila na-videohan sa gitna ng gym kasi maingay na po. May sound. Yan. Nalabhan din po natin. Tsaka ayan guys, may pa birthday cake si Mama Walin kay Clifford. Binto cake lang po siya, ayan. Ayan po. Huwag natin na lang buksan. Basta yung nakabulagay, happy birthday. Pero parang may ano doon sa loob. Silipin natin guys, silipin. Mahirap mabuksan guys. Yan, baka masira. Tas yung nasa ano parang nasisilip ko. Pero merong ano sinind sa akin si Mama Walin na parang may nakasulat na Mobile Legend. Happy birthday. Huwag na lang natin buksan kasi baka masira. Picture ni Clifford.
Ayan po. Maliit lang po siya kasi binto cake. Pa-cake ni Mama Walin kay Clifford. Happy birthday, Clifford! Yan po guys. Bye-bye muna. Kasi magla-live na po ako ng pupo. Thank you for watching for today's video.